Good morning po, IT1B. Rinig po ba? Okay, so ang topic po natin ngayon is Introduction to Database. Ngayon po class, since wala po tayong may pinapapasa pala akong flowchart sa inyo, sa Google Drive nyo na lang ipasa kasama nung assignment sa SQL. So start na po tayo sa discussion natin. So introduction to database. So what is a database? So a database daw po is a systematic and organized collection of data, typically stored electronically, that allows for easy storage, retrieval, and management. So what is a database composed of? So ang database daw po, ayan, composed siya ng tables. Tables with rows and columns. Kagaya nung pina-assignment ko sa inyo last time. Meron tayong example doon ng isang table, meron siyang rows at meron siyang column na. So hindi lang isang table ang nasa isang database. Ang database kaya niyang mag-contain ng maraming table. So ayun, to proceed, a database is managed by a database management system or DBMS in short. So yung pina-download ko po sa inyo na MySQL, siya po ay isang database management system. So pag inopen niyo yung workbench, ang workbench po kasi isang GUI tool para magamit natin yung MySQL. So itong GUI na to. So pag napunta kayo sa ganitong window, kadalasan may makikita kayong connection na isa, yung root, no? Or kung wala man, pwede kayong i-click nyo yung plus, tapos ayan, mag-create kayo ng bagong connection. Pero since meron na akong connection dito, pwedeng yung connection na lang yun ang gamitin ko. So pag nakakonect tayo dun sa na-open natin yung connection, kadalasan ang makikita nating window ay ganito, no? Hindi siya nakadiretso dun sa schemas. Etong administration yung nandito sa gilid. So para makita natin yung mga database natin, kailangan i-click natin tong schema sa gilid. So ayan, sa case ko, marami akong database dito. Pero sa inyo, baka ang makita nyo lang is yung sys, no, or sakila. Kadalasan yung dalawang yan lang. So paano po mag-create ng database? Pwede nyo i-create tong empty file kapag wala kayong file na lumalabas na ganito. I-click nyo lang po tong plus na to dito sa gilid. Pero since meron na ako dito, ito na lang gagamitin ko. So ngayon po, paano po mag-create ng database? So simple lang po yung query ng MySQL dyan. Create database name. Let's say for example, sample DB, sample database. So gusto ko pong i-execute to. So ano pong i-click ko? Ito pong meron tayong dalawa dito na parang kidlat na button. So itong kidlat na to yung gagamitin ko. Ayun, nakita natin dito sa baba, meron check. Ang ibig sabihin po ng check, successful po yung pag-execute niya ng database command or ng database query. So kapag in-execute ko uli siya,
nagkaroon po ng error. Kasi po, ang sabi dun sa error, nag-exist na daw yung database. So, hindi siya pwedeng i-recreate, no? Si database natin. So, nag-exist na daw siya. So, asan siya dito sa gilid? Asan yung sample DB sa gilid? Hindi ko siya makita. So, kailangan i-refresh natin by clicking this refresh icon. Pag ni-refresh ko siya, lalabas yung ayun, yung sample DB. So, lumabas na siya, no? So, yan. Sa ngayon, wala siyang laman na table, no? Wala pang table to. Empty database yan. So, paano siya lagyan ng table? Let's say gusto ko siyang lagyan ng table na users, no? So, create table users. So, yung users, yun po yung ating table name. So, ano yung mga gusto kong column ng ating table? Let's say gusto kong magkaroon ng 3 column. ID, integer. So, pag sinabi po nating, ito po is yung unang column dun sa ating table, yung ID. Ano po yung data type na gusto ko na nandun sa column na yon? So, dito, nilagay ko, integer yung gusto ko. Then, yung pangalawang column na gusto ko, let's say, gusto ko magkaroon ng user name. So, anong data type ng username? Sa Java po, di ba kadalasan pag pangalan, ang ginagamit nating data type ay string. Sa MySQL po, ang equivalent nun ay varchar. Let's say, ang length niya ay 100. Yan. So, lastly, ID, username, and password. Okay, keyword yung password. Let's say varchar din, yung kanyang data type. So, ayan. Meron tayong 3 column. ID, username, tsaka password. Ang data type ng ID, integer. Data type ni username, variable character. Or, siya yung equivalent ng string sa mga programming language. Password, ang data type niya ay varchar din. So, execute na natin siya, no? Execute na natin siya by tatapat natin tong arrow na to dito or yung cursor. Then, i-click natin itong icon na to. Kasi pag ito pong lightning na to yung kinlik natin, ang function po nito, i-execute niya lahat ng nakasulat dun sa dito sa file na to. I-execute niya lahat. So, mag-e-error siya dito. Kasi ito, nag-e-exist na yung database natin. So, hindi tayo pwedeng mag-create ng isa pang ganon. Okay na to. So, ito na lang. Execute natin siya. Oops. Table users already exist. Okay. Use sample DB. Ayun. Ginagamit ko pala itong isang database ko. Dapat ito yung gagamitin natin. So, use sample DB. Then, create a table inside our database. Ayan. So, successful na. Na-create natin yung users na table inside sample DB. So, hindi lumitaw yung table dito. Kailangan natin siyang i-refresh. Ayun, lilitaw na siya doon. User table. So, para makita natin yung laman ng table na users under sample DB,
select command. Select all from users. So, ibig sabihin daw po nun, select all column from users or all rows, lahat ng data dun sa table, isa-select natin dun sa users na. Execute natin siya by clicking this lightning icon. Ayun. So, lumabas po yung table natin dito sa baba. Kita nyo po, class, walang laman yung ating table, no? So, kahit isang row, wala siyang laman. So, paano siya lagyan ng laman? Insert command. Insert into users values. Ayan. So, ano yung column natin dun sa users na table? Meron tayong use ID, username, tsaka password. Pero since ang ID natin ay naka-auto-increment, hindi natin siya kailangang isali dito. So, sa users, ang gagamitin lang natin is yung dalawang column, username, tsaka password. So, username, comma, password. Oops. So, ayun o, dalawang column. Table name, column 1, or column 2, tsaka column 3. Values. So, ano yung i-insert nating values? Let's say, Caleb, then 1, 2, 3, 4. Yung password. So, insert natin tong value na to. Tapat lang natin yung cursor dyan, then click natin tong icon na to. Ayun, successful yung pag-i-insert natin ng data. So, paano po mangyayari doon? Tingnan po ulit natin yung user table natin if na-insert yung data. So, tapat natin dito sa select all, yung cursor natin, then execute. So, ayun. So, nakita natin na insert itong data na nilagay ko, no? Username tsaka password. So, let's say gusto ko pong mag-create ng another table. Let's say gusto ko ng products na table. So, create lang tayo ng panibagong query dito. Create, meron tayong users. Let's say gusto ko ng products. So, automatic, meron siyang ID dapat, no? ID na naka-auto-increment. Then, product name. Price. So, ang price, iba na yung data type niya. Let's say, double. Then, quantity, or hindi, stock. So, ilan yung stock natin nun? Data type niya ay integer. So, bagong table, products. Ang column niya ay ID, product name, price, tsaka stock. So, execute natin siya. Ayun, successful. So, meron na tayong bagong table bukod sa users. Meron tayong products na table. So, tingnan natin kung lilitaw siya doon. Ayun. Lumitaw siya. So, para makita natin yung laman ng products na table, kagaya nito, select all from products. Tapat ko lang yung cursor dyan, then execute. Ayun. So, nakita natin, yung products table natin ay walang laman. So, paano tayo mag-insert dyan ng value? Insert into products.
values. So, ilan po yung column ng products? Meron tayong 4 na column, ID, product name, price, tsaka stock. Pero since naka-auto-increment ang ating ID, hindi na natin siya isasali dito sa insert command. So, diretso tayo sa product name. Price, stock. So, ang table name natin, products. Ang column na gagamitin, product name, price, tsaka stock. Values. So, product name. Let's say, meron tayong egg, comma, ang price niya, let's say 10 piso. Stock, let's say, meron tayong 500. So, napapansin nyo po class, pag varchar yung ginagamit nating data type, itong product name natin, naka-varchar siya. So, dito sa values, lalagyan natin siya nung itong apostrophe na ganon. Kapag naman ang data type niya ay numbers, let's say double or integer, hindi na niya kailangan ng apostrophe dito, no? So, ganun po yung rules dyan. Tsaka, kung ilan yun nanditong column, 1, 2, 3. 3 column yun nandito. So, 3 din dapat yun nandito. Kapag nagtanggal tayo ng isa dyan, tanggalin natin. So, hindi na sila equivalent. No, 3 yun nandito. 2 lang yun nandito. Execute natin yan. Error. Column count doesn't match value count at row 1. So, dapat eksakto yung number. Hindi case sensitive. Yes, hindi naman case sensitive ang dito. Ang mga keywords. Pwede nating sabihin na ganito. Kahit naka-lower case yan, gagana yan. Pero hindi proper yun. No? Mas proper pa rin if yung keyword natin ay naka-all caps. Para mas proper siyang tingnan. Mas readable yung query. So, ayun. Back to the topic. Kung 3 yung column dito, 3 din dapat yun nandito. Try natin i-execute. Ayun, successful. Tingnan natin kung na-insert. Tapat lang yung cursor dito. Click natin yan. Ayun, na-insert siya. Paano kung paulit-ulit kung kinlik yung execute na icon? So, tapat ko yung cursor dito, paulit-ulit ko siyang i-execute. Success. So, ano po nangyari pagka ganon? So, tingnan natin yung product na table. So, nakita natin, paulit-ulit na insert yung same data. So, ayun. Halos 26 times ko siyang kinlik. So, 26 yung duplicate nitong data na to. So, dyan po papasok yung command na delete. Kung gusto nating mag-delete ng data sa database natin. So, delete from anong column yan? Ay, anong table? Products. So, products where ID is equals to let's say 2. So, ibig sabihin po nitong command na to, gusto kong i-delete yung row where yung kanyang ID ay number 2. So, ibig sabihin, ano yung mali-delete dyan? Eto lang po, no? Execute nga natin tong command kung mali-delete yung number 2.
So, ayun. So, nakita natin, na-delete yung number 2. Kaso, ang dami pa rin yung duplicate. Napakarami pa rin yung duplicate. So, instead na mahirapan akong i-delete mano-mano yan, mm, delete na lang natin daw lahat ng products kung wherein yung pangalan ay egg. Oops. Naka-safe mode pala. So, bawal to. Disable lang. Pag ginamit natin yung ganitong query class, ang i-delete lang niya is ayun, na-delete yung ID na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 9. So, na-delete sila. So, kung gusto kong i-delete hanggang 26 yan, mamano-mano ko dito. Pero, yun nga, ang pinaka-topic natin ngayon is kung paano gumana yung delete na query na. So, pinaka-gamitin dyan is ito, yung ID. Delete from table name where ID is equals to, ayun, i-specify nyo kung ano yung ID nung row na gusto nyong i-delete. Ngayon class, let's say, nag-add ako ng bagong product. Let's say, shampoo. Then, price niya is 15 pesos. So, execute ko to. Ayun, successful yung insert. Tingnan ulit natin si product. Ayun, nadagdag si shampoo. Ngayon, gusto kong baguhin yung price ni shampoo. Gusto kong gawin siyang 25 pesos. So, dun papasok yung command na update. Update table name products. So, yun, successful yung update command natin. Tingnan natin kung naging 25 nga yung value ni shampoo. So, ayun, naging 25 siya. So, si update command, if may gusto tayong baguhin na column or yung value dun sa specific column. So, ang ginawa ko, update table name. No, yung products na table. Set price is equal to 25. So, ibig sabihin, babaguhin natin yung price sa 25 pesos.
Then, i-specify natin yung ID nung row na gusto nating baguhin yung price. So, sa case nito, 27 yung ID ni shampoo. So, ayun, nilagay ko where ID is equals to 27. So, na-update natin yung price ni shampoo. So, meron tayong 4 na command dito, no? Select, insert, delete, tsaka update. No, yun yung pinaka-4 na basic query ng MySQL. Tapos ito, create table, create database. Pero ito po yung gamitin sa program natin. Kapag i-integrate na natin siya, let's say sa Java, ito po yung gamitin, no? Select, insert, delete, tsaka update. Ngayon, hindi po pwedeng mawala yung where clause o yung where keyword kapag nagamit po tayo ng delete at saka update. Hindi pwedeng mawala yung where. Kasi po, kapag sinabi nating wala yung where, let's say wala yung where, actually, valid pa rin na command yan, no? Walang where. Pero ang gagawin niya, i-update niya lahat ng price sa 25. Which is, masisira yung masisira yung data mo dun sa table. Pag naging 25 lahat yan. So, kaya sa MySQL, ang default niya is mayroon siyang protection sa ganitong klaseng command. Na kapag yung update, ginamit natin siya ng walang where. So, pag in-execute ko to, tignan nyo, hindi siya gagana. Oops, ayun. Naka-safe mode daw tayo. Safe update mode. So, pag safe update mode, i-enforce niya na kapag ang update yung ginagamit natin, lagi daw po dapat i-specify kung anong row yung i-delete natin. Or i-update natin. Ganon din po sa delete. So, kapag nagamit ng delete at saka update, laging may where. So, ayun lang po yung ating mga basic query, no? Select para makita natin yung laman ng table. Yan, products. Ito, users. Insert para magdagdag tayo ng row or ng data dun sa ating table. Yan, insert into users, insert into product. So, dapat dito tama yung number of column, no? Kung dalawa dito, dalawa din dito. Kung tatlo din dapat. Tapos ayan, meron tayong delete na dapat laging may kapartner na where, and update na ganun din, may kapartner siya na where. So ngayon class, tingnan naman natin kung paano i-integrate sa program natin yung MySQL. So, punta tayo ng Eclipse. Dito sa, I don't know if na-download nyo to, pero meron akong example may example ako dito na ini-integrate yung MySQL. So, dito, meron akong tatlong class. Meron akong main window. Hindi pala muna dito. So, number 28 pala tayo. So, sa number 28, database connection. So, dito class, meron tayong dalawang class. Main class, tsaka dbconnection.java.
So ngayon, ano yung first step para ma-connect natin yung ating project sa MySQL? So, di ba may pina-download ako sa inyo na MySQL Connector J, yung pinaka-latest kung sa chat ata sa GC. So, ra-right click ko lang tong aking project folder, then properties. Right click, project folder, then properties. Tapos, punta tayo sa Java build path. Then, etong sa class path, no? Let's say, wala pa yung laman. Kasi ang default, pag sa inyo, wala pang laman yon. So, dinilit ko yung nasa class path. Click ko siya, yung class path na yan. Then, add external jar. Tapos, hanapin natin yung dinownload natin na MySQL connector, MySQL connector. So, i-click ko yung MySQL connector na yan. Actually, nandito siya eh. Pag dinownload nyo, nasa ganito siyang folder. Hanapin nyo lang yung etong file na to. Ito yung kailangan dyan para makonect natin si Java kay MySQL. So, ayun, lalabas siya dun sa class path. Then, apply and close. Lalabas yun dito sa gilid. Ito yung reference library ng MySQL. Ayun, lumabas siya. So, ulit, dun sa mga hindi nakasabay, paano i-connect si MySQL kay Java or dun sa project mo sa Java. Right-click yung project folder, properties. So, class path, click nyo yung class path na yan. Dun sa Java build path, no? Java build path, libraries, class path. Ulit. Right-click yung project folder, properties, Java build path, dito sa gilid, then libraries, class path, add external jar. Select yung MySQL connector. Nakakasunod po ba? Pag hindi naman po nakasunod, nire-record ko naman po tong class natin. Sa upload ko na lang yung video. So, ayun, apply, then apply and close. So, ngayon, actually, kailangan pa nating mag-create ng bagong class. DB connection na class, no? So, right-click, new class. Then, i-name nyo sa as DB connection. So, sa case ko, meron na akong na-create na class dito na DB connection. So, ano yung laman ni DB connection? Doon natin ilalagay sa DB connection na to. Pwede nyong i-AI to. Mabilis lang to pag in-AI. Pero ano yung laman niya? I-specify dyan kung ano yung database na gagamitin natin, yung user, tsaka yung password. So, sa case nyo, if hindi kayo nag-create ng custom na user, kadalasan yan po ay naka-root. No, root yung nandyan, dapat. Tapos yung password ng inyong connection dito. Di ba kapag meron tayong connection dyan, click natin yan, hihingi yan ng password. So, yung password na yan, yun yung ilalagay nyo doon dito sa password dito ng DB connection natin, no? Sa case ko, ayokong gamitin yung root. Gusto ko yung custom user na ginamit ko. So, yung database name, ito. Hindi dapat magkamali dito, no? Database name. So, sa case ko dito sa example, ang ginamit ko ay books database. So, pwede nyo baguhin yan kung gusto nyo kayo yung magtatry ng example nyo.
Kasi itong connection class natin, ginamit natin siya dito to try to connect to the database, no? And ayun, eto. Nag-create tayo ng method na select sample. So, kita nyo po, itong query na to, di ba, ito yung ginagamit natin kanina sa MySQL, yung select na command. So, pwede natin siyang i-integrate dito sa ating database. Kailangan lang natin ng MySQL connection na nire-reference natin, yung MySQL connector J. Then, mag-create tayo ng class na ko-connect doon sa ating database. No, andyan yung ating database user. Na sa inyo, baka root lang, no? Root lang dapat, since wala kayong custom user. Password and database name. Pag na-create nyo na to, pwede nyo siyang gamitin yung, let's say, select command. I-run ko lang to, ha? Tingnan natin kung gagana. Oops. So, ayun, gumana siya. So, dun sa database ko, meron akong ganitong table dun sa BooksDB. So, napalabas ko siya sa console. So, tingnan nga natin kung yan talaga yung laman ng database. So, ang database name ko ay BooksDB. No, in-specify ko yon sa in-specify natin yun dito sa connection natin, no? BooksDB yung database name. So, ayun siya. Ngayon, ano yung tables ko dyan? Meron akong books na table. So, dun sa ating code, in-specify natin yung table name. No? Select all from books. So, eto ba talaga yung laman ng books? Tingnan natin. Ayun nga. No? So, yung table na nandito, ayan. Ayan din siya, no? So, yun yung select command. Ngayon po, meron din tayong insert command na example dito, di ba? Ang insert command, ginagamit natin siya sa pag-insert ng data. So, let's say, gusto kong gamitin itong insert command. So, yun, ginamit ko siya dito. Insert into books. Title, let's say, okay. So, ayan, baka malito kayo kasi sa di ba sa database natin, pag nagamit tayo ng insert command, single quote yung ginagamit natin, no? So, pagdating dito, sa Java, double quote pa rin pag string. So, ayan. So, sa data type, di ba, string, string, string,
number. So, ganun din po kasi dun sa table ko, ang tinatanggap niyang data ay saan na yun? Ang tinatanggap na data, itong title, nakaano yan, variable, varchar, tapos number. So, dapat consistent tayo sa data type na. So, kaya ayun, ito, string, number. So, pag in-insert ko yan, iraran ko lang itong ating code. Ayun, book inserted. Exit natin to. Tingnan natin kung nadagdag tong row na to, ha. So, ayun, nadagdag siya. Dog, cat. No. Nadagdag yung nilagay natin dun sa Java. Nadagdag sa ating database. So, ngayon class, pagdating naman dito sa number 30. So, number 30, ang gagamitin na natin dito ay gagamit tayo ng tinatawag na GUI. So, paano po yun? Gamit tayo ng tinatawag na GUI. Listen po kasi, ito po yung ipapaproject ko po sa inyo, no? Checkan natin pag nagkapasok na. Mga November 4. So, ayun, as usual, if gusto nating i-connect yung database dun sa project, no, i-right click natin yung project, properties, then sa class path, mag-a-add tayo ng external jar, yung ating MySQL connector J. Ngayon class, after nating ma-connect yung ating project sa MySQL, magka-create tayo ng class, ng connection class, no? Wherein andun yung database name, database user, and password. So, sa case nyo, baka ito ay root, no? Pag hindi kayo nag-create ng custom na user. Ngayon class, ito, yung main window natin. Try nating i-run. So, kapag i-install nyo po yung window builder na class, pwede tayo mag-create ng ganitong klaseng app, no? Simple app. So, paano po mag-install ng window builder? Punta kayo sa help, then install new software. Tapos dito, all sites available, window builder. Oh my god, naglag. So, lalabas yun dyan. Click nyo lang yan lahat. Then, next, install. Ngayon, kapag naka-install na po yung window builder, pwede kayo mag-create ng tinatawag na JFrame. So, paano po yon? Paano po yung JFrame na yon? Ito kasing main window ko na to, sa gilid, isa siyang JFrame. So, pag niran ko siya, ayan siya. Pero paano yan kapag gusto ko mag-create ng empty na JFrame? Let's say dito sa may sa variables and data type, gusto ko magkaroon dyan ng empty na panel. So, new, other,
Tapos pag na-install nyo po yung window builder, lalabas po siya doon. So, paano ulit? Right-click yung project folder, new, other. Then, lalabas dito yung window builder kapag na-install nyo na siya sa Eclipse. Tapos, swing designer, then JFrame. Yung JFrame na yan, next lang natin pag na-select natin yan. So, pag niran ko to, empty lang siya, no? Empty panel. So, yan po yung JFrame. Walang laman. So, paano po, saan po makikita yung design nun? So, dito po sa baba, meron tayong source and meron tayong design. Click lang po natin yung design. Ayun, makikita ko na siya dito sa gilid. So, wala siyang laman, di ba? Wala siyang laman. Ngayon, paano ko siya lalagyan ng laman? Meron tayo ditong, let's say, button. Ayun, meron tayong button. Hindi ko siya magalaw kasi ganun lang talaga nag-a-act yung default na layout. So, kailangan ay gawin kong absolute yung layout natin. So, punta rin kayo dito sa may layout. Click nyo yung absolute. Then, i-apply nyo yan dun sa panel. Pag naka-absolute na siya, pwede kong igalaw-galaw yung button. So, ulit, no? So, kailangan, ito pong panel na to ay i-absolute muna natin yung layout. Click nyo yung absolute. Then, i-apply sa layout. Para magalaw natin yung mga pinaglalagay natin dyan na members. Igagalaw siya. So, yan. Button yan. Ito naman ay pwede rin nating lagyan ng text field. So, ngayon, class, dun sa example ko, let's say dun sa books, balik tayo sa number 30. Exit natin to. Save. Dito sa number 30, meron tayong main window. Dinisign ko siya ng ganito. So, pwede nating kung ano yung mga values na itatype natin ay mai-insert dun sa ating database. Pwede po yon. So, let's say, ayan, sample lang naman. So, dapat consistent pa rin tayo dun sa data type, no? Pag nagkamali tayo ng insert, magkakaroon siya ng error. So, insert data. So, tingnan natin kung nadagdag yun sa database. Ayun, nadagdag siya na. So, kung ano yung in-insert natin dito sa app na to, nadagdag siya dun sa ating table. So, ngayon class, okay, another example.
bigyan ko kayo ng another example. So, ayan. Ito isang basic example ng simple inventory system na. So, pwede tayo mag-add ng product. Let's say, ayan. So, pag nag-add tayo, ayun, nadadagdag siya dun sa ating table. So, paano po yun, class? Let's say meron tayong, di ba nag-create tayo ng main window na JFrame dito kanina. Then, ayan, meron tayong ganyan. Para halimbawa, gusto natin ng panibagong panel, pwede ulit tayo mag-create ng panibagong JFrame. Create ka ng panibagong JFrame. Let's say, inventory. Then, finish. So, dalawa na yung frame mo. Meron kang main window and meron kang inventory na panel. So, kung gusto mo, kadalasan kasi sa isang app, dapat isa lang yung entry point. So, pag nagpunta ka sa inventory, delete lang natin tong main window na to. Hindi natin kailangan ng main window dyan sa inventory. Ng main method pala. Ang kailangan natin ng main method is yun sa ating main window na. So, ngayon, pag niran ko siya ng niran, yung main window lagi yung magra-run. Tapos dito sa inventory, empty lang siya, no? Hindi pa natin siya naka-customize. So, let's say gusto kong palabasin tong panel na to using the main window. No, gusto ko lumabas yung inventory panel kapag kinlik ko yung button. So, paano mangyayari yon? Double click ko lang yung button. Pag dinouble click ko siya, may lalabas na ganito na code. So, i-type ko dyan, magkikreate ako ng inventory object. Inventory r is equals to new r.set visible. True. Pag ginawa kong ganito, class, ang mangyayari dyan, kapag kinlik ko daw po yung button, ay iseset ko as visible yung inventory na panel. Try nating i-run. Ayun, lumabas tong panel na to, no? So, since same size sila, medyo nakakalito, pero ito yung inventory panel. So, lagyan natin ng label para malinaw.
Ay, lumabas siya. So, pwede tayong gumawa ng system, ng simple app, using Window Builder GUI na. Tapos, i-connect natin sa MySQL. So, class ngayon, for your group project, so gawa po tayo ng inventory system, no? Yung parang pinakita ko sa inyo dito. Inventory system. So, pag kinlik ko yung inventory, ayan. Pwede tayo mag-add ng product. Type ka lang dyan. Pag in-add natin siya, lalabas siya dito sa table sa gilid. Halimbawa, gusto ko namang mag-delete ng product since yung in-add ko, it doesn't make sense. Pwede ko siyang i-delete. Ayun, na-delete siya. So, sa groupings class, mag-group kayo by threes. 3 members per group. And, ang gagawin nyo po, gagawa kayo ng parang ganitong inventory system na merong function na unang-una, itong table na to class, mapapalabas siya using insert sa database. Tapos, nakakapag-insert tayo. Tawag dito, select pala, no? So, napapalabas natin yung data dito using the select sa database. Di ba kapag nag-select all tayo, yung select all, napapalabas natin yung data. Ngayon, kapag naman nag-insert tayo, ginamit natin yung insert na method, nakakapagdagdag tayo ng data. No, halimbawa, ito. Ayan. Nakakapag-insert tayo ng data using the insert query ng MySQL. Nakakapag-delete din tayo ng data using the delete method. Ngayon, wala lang tong update function. Pero as a sample, dun po sa gagawin yung project, magdadagdag din kayo ng update na function, no? So, inventory system, insert, update, delete. No, select, insert, update, delete. Select, para mapalabas yung data dito sa table. Insert, para makapagdagdag ng data. Delete, para makapag-delete ng rows. Tapos, update, para mabago natin yung data. So, kayo na po ang bahalang mag-group or mag-group sa inyong sarili. No? By trees lang po. Kung hindi kayo sakto, pwede kayong mag-by 4. Then, checkan natin sa November 4 if may pasok. Pasensya na po, ngayon ko lang nababasa yung mga chinachat nyo. So, yan, deadline. Code ay hindi, kaya nyo na yan. Madali lang i-AI tong code na to. Kaya nyo na yan. Ang deadline po is November 4 if may pasok. No. So class, pag may mga na-miss kayo, i-upload ko na lang tong video na to, no? Thank you po. And yun sa assignment po natin na flowchart at saka sa SQL, sa Google Class nyo na lang po ipasa. Any questions po bago po i-end natin yung meeting?
Sige po. Sir, question lang po doon po sa activity po. Kasi sabi niyo po i-ano daw po yun sa G-Drive. Kayo po ba yung mag-provide po na kami po Alin po? yung pong sa G-Drive po na lalagay po yung SQL po. Yun po kanina. Yung pina-assignment ko sa inyo? Yes po, sir. Yes, sa ano na lang, pasa nyo na lang sa Google Class. Meron na. Sa Google Class. Okay. Sige po, thank you. Any questions po? So class, kung wala na, i-end ko na po yung meeting. Merong example code dun sa ano, sa sinend ko na workspace sa GC. Anuhin nyo na lang yung ano. Ang bug lang doon is yun sa SQL connector niya. I-restart nyo, parang ganito. I-delete nyo na lang yun nandun, kasi iba yung path. Sa path lang nagka-problem yun eh. Yung number 30 doon, example. So, ang problem lang nito doon is yung path. Delete nyo yan, remove. Then, mag-add kayo ng bagong. Ayun. Apply and close. Dun sa ano, no? Dun sa in-upload ko na workspace. Example na yun. So, ayun. Thank you. PM na lang po if may... Salamat po, sir. Thank you po. Sige po. Salamat po, sir.